Bakit hindi kinakalawang ang stainless steel? Kamusta mga mahilig sa inhenyeriya? Napansin mo ba kung bakit ang ilang kaserola, kubyertos o estruktura kahit nababasa sa ulan ay hindi agad kinakalawang tulad ng pako? Ang sagot ay nasa isang revolusyonaryong material, ang stainless steel. Sa likod ng tibay nito, may tamang kombinasyon ng elementong kemikal, ang fenomeno na tinatawag na passivation at kwento ng halos aksidenteng pagkakadiskubre. Pero bago yon, ano nga ba talaga ang stainless steel? Ang stainless steel ay haluang metal ng bakal na may pangunahing sangkap na chromium. Ang ordinaryong bakal ay binubuo ng bakal at carbon, samantalang ang stainless steel ay may hindi bababa sa 10.5% na chromium sa komposisyon, bukod sa iba pang elementong gaya ng nickel, molybdeno o titanium. Hindi basta-basta ang pormulang ito dahil ang chromium ang nakalutas sa isa sa pinakamalalaking problema ng sangkatauhan, ang kalawang o corrosion. Pero paano nga ba ito natuklasan? Nagsimula ang kwento sa simula ng ika-20 siglo sa Sheffield, England. Noong taong 1913, nagsaliksik ang metalurhista na si Harry Bradley ng matitibay na haluang metal laban sa pagkasira para sa mga baril. Habang sinusuri, napansin niyang ang sample na may 12.8% ng kromo ay hindi kinakalawang kahit na exposed sa corrosive na chemical. Napansin ni Harry na mas bagay gamitin ang haluang metal na iyon sa paggawa ng kubyertos kaysa baril dahil madaling kalawangin ang mga kutsilyo at tinidor. Noong taong 1915, ipinarehistro niya ang patent ng haluang metal na tinawag niyang stainless steel. Pero ano nga ba ang nangyayari sa antas ng kemikal? Ang sikreto ay nasa pagbuo ng isang hindi nakikitang proteksyong plastic. Kapag ang kromo sa bakal ay nakipag-ugnayan sa oxygen sa hangin, nagkakaroon ng kusang reaksyon ayon sa formulang nasa screen. Ang resulta ay isang napakanipis na patong na mga 3 hanggang 5 nanometro ng chromium-3 oxide na dumikit sa ibabaw ng metal. Ang plastic na ito ay hindi aktibo, hindi natutunaw sa tubig at pinakamahalaga, kayang magpagaling ng sarili. Ito ay dahil kapag ito ay magasgasan o masira, ang chromium sa ilalim nito ay agad na tumutugon sa oxygen, muling binubuo ang harang. Ang takip na ito na nag-i-insulate sa bakal mula sa moisture at oxygen ay pumipigil sa oksidasyon gaya ng nakikita sa screen. Saan? Ang huling compound na ito ay ang karaniwang kalawang na iron 3 hydroxide na nagiging porous at natutuklap kaya nai-expose ang mga bagong layer sa corrosive na pag-atake. Ngayon, kung ang stainless steel ay simbolo ng tibay at inobasyon, ang magkaroon ng karera na may parehong katangian ay pangarap ng maraming tao. Pero paano nga ba ginagawa ang stainless steel? Nagsisimula ang proseso sa mga electric furnace or basic oxygen furnace kung saan ang bakal, pig iron, scrap steel at mga alloy ay tinutunaw. Sa humigit kumulang 1,600 degrees Celsius, ang dami ng carbon ay binabawasan at ang mga elementong tulad ng kromo at nickel ay idinadagdag. Ang critical na yugto ay ang vacuum decarburization na nag-aalis ng mga natunaw na gas upang maiwasan ang pagiging marupok ng material. Pagkatapos, ang haluang metal ay pinatitigas sa ingot o plaka, pinalalamig ng 2 beses at isinasa ilalim sa heat treatment para maiangkop ang mechanical na katangian. Sa huli, ang passivation gamit ang nitric acid ay nagpapalakas sa chromium oxide layer, pero bukod sa kromo, may iba pang mahahalagang sangkap. Pinatatatag ng nickel ang austenitic na estruktura, pinapabuti ang ductility at resistensya sa asido na may 8% hanggang 10% tulad sa aserong AISI 304 steel. Ang molybdeno ay nagpapataas ng resistensya sa klorido tulad ng tubig alat sa pamamagitan ng pagbuo ng komplikadong oksido tulad ng molybdeno trioxide. Sa porsyento na 2% hanggang 3% tulad ng sa aserong AISI 316, kapag may sobrang karbon, nabubuo ang mga kromong karbido na nagpapababa sa libreng kromo na magagamit para sa pasibasyon. Ngayon, gamit ang mga elementong fixer tulad ng titanyo at niobyo sa aserong AISI 321, kinukuha nila ang karbon kaya naiiwasan ang pagbuo ng karbidong karbon. Pero tandaan mo na kahit ang hindi kinakalawang na asero ay maaring kalawangin dahil may hangganan din ito.
Sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng klorido, tulad ng mga pool na may asin o mga baybaying dagat, maaaring makapasok ang mga ion ng klorido sa oxide film ng kromo at tanggalin ang passivation sa ilang bahagi na nagdudulot ng tinatawag nating corrosion by pitches o butas-butas na kalawang. Kapag mali ang welding, pwedeng magdulot ng chromium carbide formation sa gilid ng butil dahil sa init na nag-aalis ng lokal na kromo at nagre-resulta sa intergranular na kalawang. Kaya mahalaga ang tamang pagpili ng haluang metal. Karaniwan ang AISI 304 na stainless steel sa mga gamit sa bahay, ngunit ang AISI 316 ay ginagamit sa mga plataporma sa dagat. Ano ang naging pamana ng imbensyong ito? Mula sa surgical na bisturi hanggang sa nuclear reactor, binago ng stainless steel ang mga critical na sektor. Sa medisina, ang biocompatibility nito dahil sa passivation ay nagbibigay daan sa ligtas na mga implant. Sa industriya ng pagkain, iniiwasan ang kontaminasyon mula sa kalawang. Sa mga planta, kaya nitong tiisin ang singaw at mataas na presyon. Pati ang sining ay nakikinabang. Sa loob ng 70 taon, kumikislap ang atrium ng Chrysler Building sa New York dahil sa hindi kinakalawang na bakal na panlabas. Ngayon, nakatutok ang pananaliksik sa mga superalloy gaya ng duplex at austenitic ferritic na bakal na pinagsasama ang tibay at lakas sa matitinding kapaligiran. Nananatili ang prinsipyo na ang manipis na oksidong hadlang, dulot ng husay sa kimika at metalurhiya, ay ginagawang espesyal ang karaniwang bakal. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang kampanilya ng mga notification. Kung interesante ang aming nilalaman, pwede kang maging miyembro para suportahan ang paggawa ng videos dito sa platform at maalala ka namin. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ang stainless steel ay may mga katangiang lumalaban sa kalawang. Mayroon ka bang gamit na gawa rito? Ilagay mo sa comments para malaman ko. Dito sa tabi, may dalawang pagpipilian ng mga kawili-wiling video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like, mag-subscribe, i-activate ang bell at isaalang-alang maging miyembro ng channel. Yan lang, mga mahilig sa inhenyeriya, isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.